Ano ka? Ano ka? Ano ka? Sino nagkonsi mo? Ha? Ano ka sangit? Sino? Bagat ka, ano? Dilipog ka, dilipog. Lupon ng mga aswang. Ano, sa tingin mo ang mga nilalang nito? May mga nagsasabing isa itong aswang at may mga nagsasabing mga palakang tao. Kung papansinin nga naman parang nga itong mga palakang nagtatatalon. Dahil sa hindi ko makita ang original source nito ay kayo nang magpasya sa kung ano ang mga nilalang nito. Tao rin ba ito o something else? Inodoro. Ang babaeng ito ay nagpunta sa isang haunted abandoned building. Men. Sa hindi may paliwanag na dahilan na nagbubukas-bukas ang inodoro. Hey, siapa lu? Siapa lu? Kayak kepala, Cok. Gara-gara kepala itu gue kena peringatan, Cok. Nakita mo ba isang puting imahe na may mahabang buhok ang nasa kabilang silid? Takut gue. Hey, siapa lu? Siapa lu? Tuh. Gue terangin dikit. Nang mawala ang imahe, tumigil na rin ang inodoro sa paggalaw nito. Halo? 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 Kepala apa, Cok? Kepala apa, weh? Eish! Hey. Right in front of me. Ang Chinese explorer na ito ay makakaranas ng extraordinary paranormal events. 这有个大冰柜啊！哎，我操！我操你！我操你！ Nagbubukas ang kusang freezer pero nang lapitan niya ito ay walang tao o sino man ang maaaring magbukas nito. 这啥人？我操，好使这个！我操你！哎！我这是啥鱼呀？我操！我他妈还有规定呢，这玩意儿没比他妈得好使，我真的我都有点疯。哎！我。啊！谁？谁？啊！哎！我你妈的！ Umandar ang electric fan kahit na hindi ito nakasaksak at nagsitunugan na nga ang mga gamit na talagang nakapagtataka dahil walang koneksyon ng kuryente ang nasa loob ng gusali. 我。Hanggang sa isang imahe na nga nakita nito na nasa loob ng van na agaran ding naglao.
Ang lalaking ito ay may koleksyon na nakapangingilabot na manika sa loob ng bahay nito. Isang gabi ay kinunan niya ito ng video dahil may mga naririnig siya at ang makukunan niya ay talagang downright chilling. Ang itsura pala ng manika ay nakapangingilabot na pero nakita mo ba? Hindi ang manika kundi ang nakapangingilabot na imaheng nasa likod nito. Maputla ang itsura nito at may makapal at may itim na buhok. Pasilip-silip pa ito habang nagtatago sa manika. Haunted Forest. Ang lalaking ito na nagangalang Angelo ay nagpunta sa di umano'y Haunted Forest. Kahit na kinikilabutan siya sa paligid ay nagpasya pa rin siyang manatili at dito ay nakapag-contact siya sa mga aring spiritong naroroon gamit ng Ouija board na isang malaking pagkakamaling gagawin niya. Just heard something move outside the tent. Okay, I'm gonna end the session for a second, okay? I'm closing off the session. I don't see anything. Well, that was weird. It literally walked as it walked. It literally sounded as if... Stacy. What the was that? Nope, no. That's... I don't know what the hell that was. I don't know. I want to know what the hell that was. What do I do? Honestly, I think I should probably leave. Yeah, let's, I think I'm gonna do that. Nagulat at natakot si Angelo sa kakaibang tunog na narinig nito sa labas ng tent. Kaya dito nagpasya na siyang umalis. Okay, exit is just that way. Oh, that was a really bad idea. Okay. I just heard something. Something made a sound in my ear. What the was that? Nope. Let's just go. There's the exit. Museo. Ang lalaki sa footage nito ay nagkwento sa kanyang anak patungkol sa karanasang nararamdaman nito nang siya ay bumisita sa isang museo. Di umano ay may kakaiba siyang nararamdaman sa estatwang naroroon. Marahil ay tama siya dahil ang estatwa ay kilala bilang isang shaman. Ang mga shaman ay kilala na kayang magtawag o makipag-communicate sa mga spirit, closely related bilang albularyo sa atin. Well, ang anak ng lalaki nagpunta nga sa museo upang tignan ito at nang nasarap na nga siya ng wax statue, ay ito ang nakapangingilabot na marirecord niya. ¡Ay, hijo de... Güey, ¿qué pedo?
Sa hindi may paliwanag na pangyayari, bigla na lamang gumalaw ang ulo ng wax figure. Tila ba may buhay ito at ayaw na nire-record ng lalaki. Magpagayon pa man ay pinagpatuloy ng lalaki ang pagre-record sa pagbabakasakaling muli niya itong makunan. Pero hindi na ito muling gumalaw pa. Ipirasa niya ito sa tatay niya na talagang nagbigay ng kilabot. Dito ay naginala ang papa nito na maaaring merong mechanical function na siyang nagpagalaw ng wax figure. Pero pinabuluan na naman ito ng may-ari ng museum at gumawa mismo ng follow-up video upang patunayan na walang mechanical function dito. ¿Qué onda, amigo? No, amigo, no manejo nada de mecatrónica. Es una figura totalmente en cera. Mira, es una pieza total, rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada. Te digo, mira, te muestro. No hay cables, no hay nada. No es un robot. Es una figura totalmente en cera. Ayon sa may-ari ng museum ay gawa ito sa purong wax at walang kahit anong mechanical na bagay na maaaring magpagalaw nito. So ano sa palagay mo, Kamulti? Maaari kayang sinaniban nito ng spirit o may iba kang explanation? Ang video ito ay nagpapakita ng isang manika na na-record mismo online. Ayon sa babaeng may-ari ng manika ay labis siya nangangamba dahil kung minsan ay nakikita niyang gumagalaw ito. May mga skeptic na hindi naniniwala sa kanya kaya naman nilagyan niya ito ng camera. At sa live footage na ito ay talagang marami ang kinilabutan. Bigla na lamang nagsibagsakan ng mga storage na nakapaligid sa doll. Dahil sa hindi gumagalaw ang doll ay may mga spekulasyon na maaaring ang doll ay hindi haunted at ang bahay mismo ang siyang haunted. Magpagayunpaman ay may mga nagsasabi rin na dahil ang mga paranormal activity ay nakasenter sa paligid ng doll, maaaring ang doll ay talagang isinumpa rin. But the question is the house haunted or the doll itself? Ang Chinese ghost hunter na ito ay nagpunta sa isang abandoned haunted building. 黄符听令。 Dala-dala nito ang isang yellow talisman na di umano'y kaya makadetect ng mga evil spirit. 还醒目是要写的，兄弟们，是不是还写上写的？是不是写的挺好看？仙家刺法，黄甫最凶，去！ Nang ihagis nga nito ang talisman ay bigla itong direktang dumikit sa isang papel na hugis tao. 就他妈是你！这里边的东西我告诉你，混在时间长了，他他妈就成精了。刚才就是， Pagmasdan mong maigi ang mangyayari habang kinakausap ito ng lalaki. 就他妈是他，小逼崽子！法神兄弟们肯定不能留，今天必须给他画他。哎，哪有服人呢？我哪有服人呢？我。 Bigla na lamang itong gumalaw at hinawi ang talisman at tinanggal sa ulo nito.
去你！ Nilapitan niya ito at pinag-aampas na isang pagkakamaling magagawa niya. 去你妈！压死你！我操！我操！打我！ Tila man naggalit ito at nagsigalawan na nga ang mga gamit sa paligid niya. 我操！我操！你挺有道行啊！ Ang mas nakapangingilawot pa ay nang mahulog ang isang tela mula sa kisame na nagsasabing, I want you to die tonight. Dahil sa mga katagang to, ay ganda siyang tumakbo makalayo lamang. 哦，你真牛逼！ 我包。真他妈好笑！ So paano mo ipapaliwanag ang talisman na direktang lumipad sa papel? At paano hinawi ito? 挂了！哎，哪有服人啊？ May evil spirit nga kaya talagang nakasanib dito. O may explanation ka? 我操！ Ang bidyong ito ay kuha sa Thailand kung saan ang mga ghost paranormal investigator na ito ay nagpunta sa isang abandoned house. Pag-akyat pa lamang nila sa hagdanan ay ito na agad ang bumungat sa kanila. Multo o maaaring isang tao ang agad na bumungad sa kanila. 不懂个的。 Takot man ang dalawa ay nagpasya pa rin silang umakyat sa itaas upang tingnan kung sino ito. Bago pa man sila makaakyat ay biglang nagsara ang pintuan. Marahan silang umakbang sa hagdanan upang makaakyat. นี่อ้าวกดส้นตีนแล้วแน่จริงมันก็ปิดหน่อยสิไอ้ครับพาไปเดินขึ้น โอ้สวัสดีค่ะเข้าหัวเต็มๆเลย เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเลยสุดยอดเลยปี Nang nasa loob na sila ng bahay, ay ramdam nila ang kakaibang enerhiyang bumabalot rito. กูทำอะไร เ
เป็นไหม ทำไม เดี๋ยวกูตีมึงตบมือ ตบมือ ให้มันออกมาแล้ว อ๋อ มึงคอยดูได้เลยมึงส่งให้กูดูนุ่มไว้นะเดี๋ยวมันจะมาแล้ว ลึกหนาเหลือเกิน จำโน้ไม่ได้ อะไรมึงไม่เห็นเลยกูมองในกล้องอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Nang gamitin nga nila ang gong dito na nga muling lumitaw ang parehong figura na nakuna nila bago pa man sila makapasok sa bahay. Nang papalapit na nga ito sa kanila ay dito na sila nataranta at nang muli nilang ilawan ito ay wala na ang imahe. ไม่เห็นเลยกูมองในกล้องอยู่ Tila ba naglaho ito na parang pula sa kadiliman? Knock-knock! Ang babaeng ito ay nagpapahinga sa loob ng kwarto nito nang biglang makarinig ito ng mga knocking sound na nanggagaling sa mismong pintuan ng kwarto. Malalakas na knocking sound ang naririnig nito mula sa labas nang tila ba gustong pumasok. Makikita rin ang anino sa gap ng pintuan pero hindi naglakas ang loob ang babaeng buksan ito. Sa sumunod na gabi muli na naman itong naulit at sa pagkakataong ito ay binuksan na nga niya ang pintuan. Mabilis itong binuksan ng pintuan but she doesn't see anyone outside. Sa takot ay mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto nito. Makaraan ng ilang gabi ay ang kapatid naman itong lalaki ang nagsend sa kanya ng video na di umano ay nakakaranas din ng parehong pangyayari. So sino kaya ang kumakatok sa pintuan na pag pinagbubuksan nila ay wala namang tao? Ayon pa sa mga viewers, ay isa itong maling pagkakamali dahil ang pagbukas sila ng pintuan ay hudyat na pinapapasok nila ang entity. Ang mga lalaking ito ay nagpunta sa isang tunnel kung saan di umano ay isang demonic entity ang nananahanan. Nang papasok na nga sila sa tunnel ay bumalaga sa kanila ang isang babaeng nakasuot ng puting dress na may mga umiilaw na mata. Napatras na nga sila nang biglang lumalabas na nga ang babae papunta sa kanila. Ang nakapangingilabot pa ay gumapang ito ng patalikod papunta sa kanila.
So ano sa palagay mo encounter na ito mga kamulti? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Maaari kayang isa itong demonic entity, aswang o something else? You decide. The Doll. Ang bidyong ito ay mula sa Mexico kung saan ang lalaking ito ay bumili ng isang manika. Ayon pa sa kanya ay napakamura ng manika kaya naman gagawin niya itong collection. Pero lingid sa kalaman nito na meron palang dahilan kung bakit napakamura ng manika. Nagumpisa siyang makarinig ng mga ingay, mga footstep at kung minsan ay shadowy figure ang nakikita nito sa palibot ng bahay simula nang mapasa kanya ang manika. Isang gabi habang nagtatrabaho siya sa computer nito ay may mangyayari. Kaya naman kinuha nito ang phone upang i-record ang paligid nang biglang ito ang makunan niya. Estoy trabajando. Dice... Disculpen el reguero. Están mis perritos durmiendo. Son las 5:23 de la mañana. Estoy trabajando. Y de... Cinco veintitrés de la mañana, 5:24 ya, para los que dicen que... Para los que dicen que ocurre nada más a las 3 de la mañana, no. Son las 5 ya de la mañana. Con 24 minutos. Ahí están mis perritos. Están durmiendo. Y lo curioso es que... Alexa, luz del cuarto blanco frío. Muy bien. Están escuchando. Escuchen. Son susurros. Y no hay nadie, ¿eh? No. Siempre los muestro que no hay nadie para que luego no digan, no, es que eso, qué sé yo, de tus amigos, de tus familiares o lo que sea, no hay absolutamente nadie. Nakakarinig na nga siya ng kapangingilabot na ingay sa labas ng pintuan pero nang buksan niya ito ay wala naman siyang nakita. Naglibot pa siya sa paligid ng bahay upang makasigurado pero wala ang ingay na naririnig nito. Makarahan pa ang ilang gabi habang muli siya nagtatrabaho sa PC nito ay biglang may mangyayari na namang talagang magpapakilabot sa kanya. Son las 3:43 de la mañana y justo... Otra vez. Luego empiezo a sentir adrenalina. Por eso respiro así. Encendí la linterna. No hay nadie.
Todo está totalmente cerrado. Muli na naman siya nakarinig ng creepy, distorted sound na nagmumula sa loob. Pero katulad ng dati, wala pa rin siyang makita. Magpagayon pa man ang pabalik nito sa kwarto niya ay biglang ito ang mangyayari. No entiendo qué. Para los que me dicen que me vaya de la casa. Manchen. Es bien fácil decirlo. Biglang may kumatok sa garden door nito at nung pagbuksan niya ito ay biglang tila ba may papalapit sa kanya. Pumasok siya sa loob at maya pa ay muli meron na namang papalapit sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay clear footsteps ang mabilis na naririnig nito. Dito ay nagpa siya na nga siyang tawagin ng kaibigan nito upang samahan siya mag-communicate sa kung anumang spirit o entity ang naroroon at upang malaman na rin kung ano ang balak nito. Pero tila ba mas lumala ang mga paranormal activity. On the very next day ay may makukunan na nga siyang talagang magbibigay ng sobrang kilabot sa kanya. Isang itim na imahe na may umiilaw na mga mata na may sunog na mukha ang nakita nitong tumungaw sa madilim na sulok na bigla ring naglaho. Hinanap din ng lalaki kung sino ang maari ng manika pero hindi niya ito natuklasan. So ano o sino kaya ito, kamulti? Kulam. Trending ang video ito na nagpapakita ng isang lalaki at tila ba isang lalaki na di umano'y kinulam. Makikita sa video na tila ba may hinahatak ang lalaki o albularyo sa loob ng bunganga. Naluluwa ng lalaki at kitang-kita ang albularyo na may hinahatak sa ilalim at loob ng bibig nito. Tila ba makakapal at mahabang buhok ang nasa loob ng lalaki. Ang lalaking ginagamot ay tila ba tinamaan ng malakas na kulam na siya namang ginagamot ng albularyo. Magpagayon pa man ay may mga skeptic pa rin hindi naniniwala. Maaaring ang itim na substance na hinihila ng albularyo ay maaaring ilusyon lamang at galing mismo sa kamay niya. Well, ang mga ganitong uri ng paggagamot ay sikat at nangyayari sa mismong bansa natin. Pero no, sa palagay mo, kamulti, legit nga ba ito? O talagang trick lamang din ito upang mapaniwala ang mga tao na totoo talaga ang kulam? You decide.
Just move in. Ang babaeng ito ay kakalipat pa lamang sa bagong apartment nito, kaya naman nagpasya siyang i-record ang mga pag-unpack ng mga gamit nito at pagsasaayos sa loob ng apartment. Naging nasa maayos naman ang pamamalagi niya sa bagong apartment, not until this happened habang siya ay nagsasayaw. Watch closely. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. Isang lalaki na may matamang pangangatawan nang bigla na lamang lumitaw. Sa sobrang takot nito ay nagtatatakbo siya at agad siyang tumawag ng pulis. Pero walang senyales na nagpumilit pumasok ang lalaki. Maaaring nakapasok ito dahil naiwan niyang nakabukas ang pintuan. Hindi malinaw kung nahuli pa nga ang lalaking pumasok. Pero may napansin ng mga viewers habang takot na takot ang babaeng nagtatatakbo. Unti-unting nagbukas ang pintuan. Hindi niya ito napansin dahil tanging ang mga viewers lamang ang nagsabi nito sa kanya. I don't know. I'm just as confused as you guys are. I have no idea what happened. This door is not the easiest to open, and this is why I think it's like a divine thing, or like, I don't know, a ghost, or I don't. Yeah. It's not easy. So it's not like just like the wind pushed it or anything. I think someone actually, or something, I don't. Magpagayon pa man ay nagpasalamat na lamang siya sa kung anumang klaseng entity ang nabukas ang pintuan dahil natulungan siya nito. Pero makalipas lamang ang ilang araw habang nilalaro nito ang pusa ay biglang may mangyayaring nakapangingilabot. Sa ikalawang pagkakataon na meron namang intruder na muling pumasok sa loob ng apartment niya. Kaya naman agad siyang nagtatakbo at nagtago sa loob ng kwarto nito. Pero bigla na lamang may napansin siyang kakaiba. Someone or something ang tila ba nasa itaas ang mattress nito. Kitang-kita ang mga bakat ng tila ba pa ang nasa taas. Nakunan din ito ang tila ba dark silhouette na nasa mattress. Segundo lamang ito dahil agad din itong nawala. Sa sobrang takot nito ay muli siyang tumawag ng mga pulis. At nagpasya na lamang din siyang makitulog sa kapitbahay. Ang nakapagtataka ay nagpapakita lamang ang entity sa tuwing may mga intruder ang pumapasok sa loob ng apartment nito. Naniniwala mga viewers na maaaring binabantayan siya nito at sinusubukang tulungan upang hindi tuluyang masaktan ng intruder.
Mula sa pagbukas ng pintuan habang tumatakbo siya sa unang lalaking pumasok sa bahay niya hanggang sa pangalawang beses na may pumasok. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo? Sinusubukan kaya siyang tulungan nito? Habang naglalakad ng lalaking ito ay nakita siya ng sasakyang nasira sa loob ng libingan. Tila ba nag-crash ito sa mismong libingan kaya naman lumapit siya upang bidyuhan ang mga pangyayari. At nang nandito na nga siya ay may na-record siyang kakaiba. Kakaiba na talagang magbibigay kilabot sa kanya. Damn, man. People gotta learn to slow down. Lucky they didn't hit none of these tombstones. Real lucky. Hello? You alright? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? Nakarinig ang lalaki ng hagulgol na nagmumula sa sasakyan. Lumapit siya rito pero bigla siyang napatigil nang mapagtanto nitong walang tao o sino man ang nasa sasakyan. Ngayon marami sa mga viewers nito ang nag-request sa kanya na muling gumawa ng update at muli nga siyang pumunta sa sementeryo. Well, I finally got an update for you on that cemetery video. They fixed that fence. Ngayon ang bidyong ito di umano ay 3 years ago na at ayon kay Mark na nagmamayari ng bidyong ito ay 100% real ang mga na-record niya. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo ang bumabalot sa sementeryong ito? You okay? What the hell? Ang lalaking ito ay naglaro gamit ang Ouija board pero ang pagkakamali nito ay hindi siya nakapag-sign off ng maayos. Simula ng araw na yun, ipalagyan na siyang nakakaramdam ng paranormal activity sa loob ng bahay niya. Isang gabi habang natutulog siya ay bigla siya nakarinig ng ingay sa kabilang kwarto. Kinuha nito ang cellphone at nag-record at ang makukunan niya ay talagang nakapanghingilabot. Ay, cabrón. No manches. ¿Qué era eso? No. Ay, no manches. No. Isang maputlang mukha ang nakita nitong nakasilip sa kanya sa corner. Pero nang puntahan niya ito ay wala na ang imahe. Dahil sa sobrang takot ay agad siyang tumakbo papunta sa kwarto nito pero biglang nagsara ang pintuan. Simula na nakapangingilabot ang pangyayari at karanasan na yon ay hindi na siya muling naglaro ng Ouija board. Unfortunately ay unti-unti na ring natigil ang paranormal activity.
Nakita mo pa. Pansinin mong maigi ang corner. Isang maputlang babayang nakatayo na tila ba nagmamasid at nanonood sa mga naglalaro ng soccer. Tila ba nababalot ng dugo ang suot nito? Ito pa ang ilan sa mga video nakunan sa Japan na talagang magtataka ka at mangingilapot. Napansin mo rin ba isang dark silhouette ng tila ba isang babae ang siyang nakatayo sa pagitan ng mga tao? Pero hindi lang yan dahil napansin mo rin ba sa unang footage? Sa unang footage may kita ang isang mukha na nasa likuran naman ng isang lalaki. Maputla rin ito. Isa kaya itong genuine ghost cotton camera? Sige, horror fairy mula sa TikTok ay kolektor ng mga creepy and super scary dolls. Obsessed na obsessed siya sa mga ganitong gamit at kumuha pa siya ng isang kwartong pinaglalagyan nito. Magpagayon pa man, ang mga manikang ito ay hindi naman gumagalaw maliban sa isang manikang makukunan ng kamera. At yun ay walang iba kundi si Chucky. Pero bago pa man niya ito makunan ay labis siya nagtataka dahil bigla na lamang nahuhulog ang mga manika. Kaya naman nag-set up siya ng camera at talagang kinilabutan nang ma-record na nga nito ang mga buong pangyayari. Kuwang-kuwa sa video ang manika ni Chucky na talagang gumagalaw. Pero tanging ito lamang ang gumagalaw sa loob ng silid. So ano sa palagay mo, Kamulti? Possess kaya ang manikang ito? O may explanation ka? Bisita!
Ang magulang nito ay nagsabing ang tatay nito ay matagal nang pumanaw, pero sa hindi may paliwanag na dahilan ay nakita daw di umano ito ng anak niyang 2 years old. Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? Okay. Let's go get him. Let's go get him. Where'd he go? In you. Okay, show me. Itinuturo ng batang babae ang lolo nito na di umano'y nasa hallway. Kaya naman labis ng taka ang mama nito dahil ayon sa kanya ay hindi pa nakikita ng 2 years old ang lolo nito simula na pumanaw ito. Kaya naman ipinakita nito ang picture upang mas maklarify ang hinala nito. Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah? And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Hot. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Wanted to answer some questions that I got about Mabel seeing my father who passed away and telling me that he missed me. Question is, has she ever met him? No, she's never met him. I've showed her a picture of him. She recognized him. So she calls him Daddy Ghost. Labis na nangilabot ito dahil nang ipakita niya mismo ang litrato ng papa nito ay na-recognize nga ito ng bata na ito ang multong nakikita niya sa paligid ng bahay. Tinatawag ito ng batang babae na Daddy Ghost. Nangangamba ng mama nito sa anak at tinanong kung ano ang ginagawa ng multo at nagsabi lang ito na gusto itong yumakap. Ayon pa rito, hindi lang yan ang unang beses dahil palagian din siya nakakakita ng multo gaya ng mapapanood mo sa susunod na video ito. What sees you? The ghost? What are you talking about? Come on. Oh! The dryer scared me and you already freaked me out. Oh, my arm. What did you say? You see me. Well, where is it? I'm a touchy. In your closet? Yes. What does it look like? A daddy ghost. A daddy ghost? No, Mom. Oh, your daddy ghost? Yes. My daddy ghost. Is he nice? Yes. He's my son. He's your friend? Good. Yes. Sa pagkakataong ito ay nasa loob nito ng kwarto niya at nasa loob mismo ng closet. Ayon sa mga viewers ay hindi dapat makipag-interact ang batang ito dahil maaaring isa itong evil spirit na ginagaya lamang ang itsura ng lolo nito at baka sa pagtagal ng panahon ay may iba pala itong pakay. So ano kaya o sino kaya ang nakikita nito? Ito nga kaya talaga ang espiritu ng lolo niya na siyang namukhaan niya mismo. O maaari namang imaginary friend lang ito or something deeper. Salamin. Ang video ito ay mula kay Nox na nagpapakita ng isang babaeng YouTuber na di umano ay isang psychic at paranormal investigator. What is this noise? What is this noise? Naka-experience nito ng mga scary events habang nag-iimbestiga sila. Turn it off. I don't mind hunting ghosts, but it's the humans that worry me. Human beings freak me out. Sa pagkakataong ito ay sa mismong bahay na niya mismo makakaranas siya ng mga kababalagan. Bigla na lamang siya nakarinig ng mga cracking sounds sa salamin nito at kinuha niya nga ang phone upang i-record ang mangyayari at ang makukunan niya ay talagang nakapag-iingilabot. Go here. Look at my mirror. Wait. My mirror is cracking by itself. What's happening? Wait, stop. Harry, my mirror is cracking by itself. It's cracked twice so far. Why is it cracking by itself? I
no fucking idea. There's two bees. Yeah, it's really fucking weird. Alright, let's just carry on with it. Right, it's a bee. Stay there, don't go near it. This way. I know. Mum, I know. There's a naughty mirror. Wait. No. Where's the mirror cracking? I know. Maybe the naughty mirror. Labis itong nagulat nang biglang mag-crack ang salamin at ang nakapangingilabot pa ay bigla na lang nag-manifest na paunti-unti ang isang translucent na mukha. Sumari kayang sinundan ng babae ng bad spirit na galing sa previous investigation ito. Or maybe ay may explanation ka. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon kung saan napapalibutan ka na naglalagablab na apoy? Just be okay. You gonna be okay? Wala nang magawa ang mga tao sa loob ng bahay dahil na-stranded na sila at hindi na sila pwedeng lumabas Okay. pa. Hi. You gonna be okay? Oh shit. Don't worry about that, dude. Okay. Oh, shit. Plastic is gone, dude. Pinapakalma pa ng lalaki ang mga kasama nito at pinapaalala na fireproof ang bahay kaya wala silang dapat ipagkalala. So, where's the gas? Outside? Okay, the gas is off right now. Abandoned Museum. Sa video ito makikita ang isang lalaki nag-i-explore sa isang abandoned Cherokee Museum. Ang museum ay dating seminaryo at di nagtagalay sinira ito. Tanging ang mga poste na lamang nito ang nakatayo bilang paggunita at pag-alala sa kasaysayan nito. Ang museo ay tuluyang isinara noong 2020 at tuluyang inabandona. Ang lalaking ito nag-i-explore mismo sa lugar. Kumukuha ng video ng biglang ito ang hindi inaasahang makukunan niya. Am I tripping or is there something going on in here? O Señor, llegada uno, kowe llega ahani, ilagasi sani, llega lagi. After moving to Indian territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for ancient church congregation. Moravians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Ooh, that scared me. Okay. Dude, that scared me. I was like, there's someone in there. At Mount Zion Church, where I pastor, we conduct our services in both languages, Cherokee and English. And when we have a completely Cherokee audience, Labis na nagtataka ang lalaki dahil nag-play ang device sa loob pero wala namang tao.
Kinalabutan man ay nagpasya pa rin siya magpatuloy sa pag-explore at sumilip. Dito ay aksidentaling nakunan nito ang isang imaheng nakasuot ng puting dress. Napakabilis lamang nito at agaranting nawala. So nakakapture kaya siya ng totoong multo sa loob ng bahay na ito. Ano sa palagay mo? Ngayon ay panurin naman natin ang exploration ni Team Morohob. Well, kilala mo na si Team Morohob dahil ilang beses na natin siyang na-feature sa video natin noon. Si Team ay isa talagang ghost paranormal explorer. Lagi siyang nagpupunta sa mga haunted buildings, hospital at mga abandoned house. Kilalang kilala siya sa platform dahil nag-explore siya ng mag-isa. Sa episode na ito ay muli siya napunta sa isang abandoned house na di umano'y super haunted. Pasado 1 AM nang biglang ito na nga ang marirecord niya. Что там за шум? Там, по-моему, только одна вешалка была. Что сейчас за порыв энергии был такой? Nang pumasok na nga si Tim sa particular na kwartong ito, ay talagang nakunan niya ang lumalangit-ngit at tila ba may nagwawala sa loob ng aparador. Marahan siyang lumalapit at kahit na kinakabahan, ay pilit pa rin niyang kinukunan ng mga pangyayari. Pero hindi nito inaasahan na masusunod pang mangyayari dahil nang papalapit na siya ng papalapit sa aparador ay bigla na lamang itong nagbukas. Dito ay bigla na lamang lumabas ang isang itim na balabal at hinabol si Tim. Mabilis na kumaliwa si Tim sa kabilang sulok at ang itim na balabal ay dumiretso at tumama sa pader. So maaari kayang hindi lang basta multo ang naroroon dahil isa ng demonic entity ang nagambala ni Tim at gusto siyang saktan. Either way, feel free to write all your assumption in the comment section. Что сейчас за порыв энергии был такой?